Okay? So, magandang araw po ng linggo sa ating lahat, sa mga kababayan natin from Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat po ng mga ka-OFW natin. Saan lupa po kayo ng daigdig naroon, ay isang mapagpalang araw po ng linggo. Okay? So, sa mga kaibigan natin na narito naman sa ating live comment section, yung iba ay kanina pa kasi pasensya na pa kaibigan. Anyway, yung mga kaibigan natin na narito, yung kanina pa, baka babalik sila, di ba? Wonder Woman, shout out. Ma'am Mighty Baisa, shout out. Cesar Pilar, shout out. Otso, shout out. Meron sabi ni Otso, rule number 1, huwag agad maniwala sa sinasabi ng China. Media propagandist CPP kung walang pagpapatotoo galing sa gobyerno ng Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat coming from Otso, okay? And Trigger Woman, shout out. RN Tusen, shout out. MK Alkaildi, shout out. And NC, shout out. Neil Darceo, Iris Ledesma, Kabsat Makoy, Priscilla Ascension, shout out sa inyong lahat. Tita Twiller Wilfred, kanina lang kausap ko si Tita Twiller, ngayon nandiyan na sa comment section. Okay, Tita Twiller Wilfred, shout out. Priscilla Ascension, Ali Bal, shout out. And VMB Romy, shout out. Sino pa na dyan? Mami B, hello, Mami B. Shout out, Mami B. At ito pa isa natin, isa pang nagagandahang sa mga mami natin sa channel natin. Mami Terry, shout out, Mami Terry. Yon, alright. So, yun na nga no, mga kaibigan. 19 viewers in the house. Baka naman po, mga kaibigan, bago tayo magsimula, ha? Gaya po nung lagi kong ipinakikisuyo sa inyo, baka naman po pwede, mga kaibigan, na paki-like and share lamang po yung ating video no, mga kaibigan, para makatulong po sa algorithm ng video nito at makatulong din po kay host, no? Ay, nandiyan na rin si Muntintinig. Tapos ka na ba, Muntintinig? Ang dami kong minomonitor, mga kaibigan. Nakamonitor ako kay Takero, kay Muntintinig. Kaya sabi ko, anong oras ba ako papasok? Di ba? Naka-live si Muntintinig, naka-live si Takero. Pagkatapos, meron pang ilang mga naka-live. Sabi ko, anong oras kaya ako makakapasok? Sabi ko, hindi, sige na. Bahala na. Bahala na ako, mag-live na ako. At maintindihan ko naman kung magpapatalon-talon na lang yung mga viewers at mapashare sa channel ko. Maraming salamat na po. And umaasa naman po ako sa Team Replay, no, mga kaibigan. So anyway, ito na nga po. Brownout, okay. Brownout pala, kaya naputol bigla yung live niya Muntintinig. Okay lang, sige. So ito na nga po, mga kaibigan. Pag-usapan natin itong gaya nung nakikita nyo sa ating sa ating thumbnail, sa ating pinakapamagat. PBBM admin pumasok na din sa agreement sa WPS o South, wrong spelling pa ako, South China South China Sea. Alam nyo kasi, mga kaibigan, ay merong kasing kumakalat ng mga code card. And yung isang naipasa sa akin I think galing pa ito sa SMNI, mga kaibigan. No? Galing pa ito sa SMNI. So yan. And bago natin basahin 'to, mga kaibigan, mag-update po tayo mag-update din po tayo mamaya ng mga kaganapan do sa ating inoorganisa na May 17 na Sara Resign Rally, no, mga kaibigan. At ang ating mga kaibigan sa Pilipinas ay busy sila, no, mga kaibigan. I think tomorrow, after po ng rally sa Senado, na yung call for our president na payagan na makapasok yung ICC, no, mga kaibigan, yung mga kaibigan natin na organisa para sa May 17 ay lalakarin naman nila bukas yung for security, no, yung for security po sa location sa May 17, no, mga kaibigan. Talagang abalang-abala, no. Then sina JDB, I think pupunta sila ng Divisoria para naman do sa mga yung mga t-shirt na po. And ako may t-shirt na ako bukas gabi ay makukuha ko na do sa pinagprintan ko. Then Tuesday morning susuot ko po yung t-shirt na yon, no,
papakita ko sa inyo yung pinagawa kong t-shirt dito. Yeah. Ako, di ba? Nung na-issue yung 51B, nagpagawa ako ng t-shirt. Nung nagkaroon ng 125M, nagpagawa din ako ng t-shirt. Back and forth nga lang po para makatipid, ano? Then, etong Sara Resign, ay nagpagawa din po ako ng t-shirt, no? Okay. So, ito na nga mga kaibigan. Puntahan natin itong ating pag-uusapan ngayon. Mel Warren. Yan. Sino pa mga nariyan? Okay, si Mel ay nadagdag. Yan. 25 viewers in the house. Shout out, ha? Shout out. Baka naman, ha? 27 na. Baka naman po pwede like and share lamang po, no, mga kaibigan, like and share. Okay. So, ito na nga mga kaibigan, yung isang code card na nakita natin at ipasa sa atin, ano, ay naka-breaking news pa sa SMNI. Di ba? Naka-breaking news pa sa SMNI, mga kaibigan. Sabi dito, the Chinese Embassy in Manila says an agreement was made early this year between China and the Philippines with regards to the South China Sea through the AFP Western Command and ito mga kaibigan, ha, ito napansin ko dito, no, and supposedly approved by key Philippine government officials including the DND and NSC, di ba? Isipin niyo ito mga kaibigan, ha, ikaw ay isang news outlet, no, news outlet. At pagkatapos ay lalabas ka ng mga breaking news, di ba? Pagkatapos, meron mga ganito, yan, yung sinasabi ko yan mga kaibigan, di ba? Yung supposed, hindi pala may highlight. Yung supposedly, di ba? Supposedly approved by key Philippine government official including the DND and SC. Paano pa natin paniniwalaan ito mga kaibigan, di ba? Dapat pagka magbabalita, yung talagang yung eksakto na, 'di ba? Wala na yung supposedly. 'Di ba? Wala mga ganun supposedly. Dito na pag-ahalata mga kaibigan na ito ay kumbaga pumayag na naman sila. 'Di ba? Pumayag na naman sila na pagalawin na naman sila ng China. No, mga kaibigan. Itong breaking news na ito mga kaibigan ay uunahan ko na, no? Masasabi natin ito po ay isang fake news. No, mga kaibigan, ito po ay isang fake news, no? Bakit natin nasabi yan, mga kaibigan? Ito. Alam nyo, bago ko i-content ito, ay talagang nag-research tayo ng gusto, no, mga kaibigan, di ba? At pinag-aralan natin, no? Ito mga kaibigan, mapapakita ko sa inyo ng ilang mga slides, no? Dito natin yung ating pag-usap. Ima Rebecca Lagmay, shout out Ima Rebecca. Dito natin paiikutin ngayon yung ating gagawing pag-uusap ng mga kaibigan. Ito. Unahin natin dito sa isa pang code card. Galing naman dito sa ABC News mga kaibigan. Ha? Sabi dito, a statement from the Chinese Embassy in Manila said the temporary special agreement, no mga kaibigan, yan ha. A statement from the Chinese Embassy in Manila said the temporary special arrangement agreed to during a visit to Beijing by former President Rodrigo Duterte allowed. Ito mga kaibigan ha, ito yung nilalaman ng mga kumakalat ng di ba, yung mga gentleman's agreement, di ba, yung mga secret agreement, no mga kaibigan. So dito pala yon. Kaya ibig sabihin meron ng gentleman's agreement, meron pang secret agreement, pagkatapos ay meron pa sila ibang tawag dito. Tawag pa nila dito ay temporary special arrangement. Di ba? Pero kahit gaano pa man nila pagandahin pa yung tawag diyan mga kaibigan, di ba? Iisa lang ang bagsak niyan, no? Ano yung kinabagsakan nito mga kaibigan? Ito nandiyan na rin sa statement nitong Chinese Embassy, di ba? Sabi niya rito, Duterte allowed small-scale fishing around the islands, but, ibig sabihin ng mga kaibigan, bahagi ng secret, bahagi ng gentleman's, bahagi ng temporary special arrangement, mga kaibigan, papahintulutan yung mga small-scale na mga mangingisda ng pumalaot. Pero, mayroong pero, no? Pero,
Restricted access naman by military, Coast Guard, and other official planes and ships to the 12 nautical miles. Diba? Sabihin mga kaibigan, 22 kilometers lang yun. No? Mula doon sa territorial water natin. Napakaliit naman nun mga kaibigan, di ba? Kaya pala kumbaga mga kaibigan dito makikita natin na Arnedo Olaez, dito makikita natin mga kaibigan na kaya pala itong mga Chinese Coast Guard nagdoon lagi sa di ba? Yung pasok do sa pasok do sa ECC natin, di ba? Yung 200 nautical miles na ECC, Philippine Exclusive Economic Zone natin, no, mga kaibigan. Lagi sila naroon na sa loob. Bakit? Ang ipinagkasundo pala ni Duterte, mga kaibigan, hanggang doon lang tayo sa 12 nautical miles, ibig sabihin 22 kilometers lang yung ina-allowed para doon sa small scale mga mangingisda, no, mga kaibigan, hanggang 22 kilometers lang. Pag lumagpas doon, kaya pala meron silang isang statement na di ba, na parang tayo daw at lagi nagte-trespassing. Di ba? Even itong huling kaganapan mga kaibigan, di ba, yung dalawang Chinese Coast Guard na binomba, halos wasakin na yung isang barko na gamit ng BIFAR, di ba mga kaibigan? Ang sinasabi nila ay tayo daw yung nag-trespassing mga kaibigan. Di ba? Kung susundin natin itong binasa natin mga kaibigan, tama nga naman na tayo nag-trespassing. Bakit? Kasi allowed lang tayo na ipinagkasundo ni Duterte, mga kaibigan, allowed lang tayo hanggang 12 nautical mile lang at mga mangingisda lang. After 12 nautical mile ay restricted na po. No, restricted na yung access na yon para sa mga military, para sa Coast Guard, at maging sa mga official planes. Restricted na po yon, no? So, diyan nagsimula yun, mga kaibigan, yung gentleman's agreement, secret agreement, pagkatapos meron pang temporary special arrangement, no, mga kaibigan. Ngayon, puntahan natin ngayon ito. Di ba? Ano naman po yung mga statement naman po galing naman po sa ating gobyerno. Okay? Hindi, susugan muna natin ito. Susugan muna natin itong statement na ito ng Chinese Embassy, mga kaibigan. And may papakita ko sa inyo na statement po ng former President Duterte, temporary special arrangement with China, no? Na ito po ay sinulat ni Justice Carpio, no, mga kaibigan. So ito po 'yan, ha. Bagal ng share. Okay, yan. Sabi dito, mga kaibigan, statement on former President Duterte temporary special arrangement with China by Justice Antonio T. Carpio, no? Ito po ay nasulat noong May 4, 2024, no, mga kaibigan. Sabi dito, the Chinese Embassy in Manila revealed on May 2, 2024 that during the first visit of President Duterte to China in 2016, Duterte had entered into a temporary special arrangement with China on the West Philippine Sea. This newly disclosed temporary special arrangement has serious implication. Ano yung serious implication na yun, mga kaibigan? Sabi pa ni Justice Carpio, first, Duterte waived in this temporary special arrangement Philippine sovereignty. No, yan yung mga kaibigan, yung kumbaga yan yung itinaya. Di ba itinaya ni Duterte yung Philippine sovereignty, and although temporarily over Scarborough Shoal, when he agreed that our Navy and Coast Guard would not enter the 12 nautical mile territorial sea as well as the territorial airspace of Scarborough Shoal, no? So yun yung itinaya dito ni Duterte, mga kaibigan. 'Di ba? Hanggang 12 nautical miles lang talaga tayo. 'Di ba? At pag lumagpas na roon, legal na para sa China na gawin yung kanilang mga gustong gawin. Halimbawa, gusto nilang bombahin, 'di ba? Gusto nilang i-water cannon, gusto nilang gipitin, 'di ba? Gusto nilang magkaroon ng mga
dangerous maneuvering, di ba? Karapatan ng China yon. Bakit? Kasi lumalagpas sa 12 nautical miles, lumalagpas doon sa 22 kilometers, hanggang 22 kilometers lang ang mga Pilipino. Di ba mga kaibigan? Ito yung itinaya ni Duterte. No? And second, Duterte waived the right of poor Filipino fishermen, although temporarily, to fish within the lagoon of Scarborough Shoal, a traditional fishing right recognized in the July 12, 2016 Arbitral Award. No? Yan din mga kaibigan. Diba? Kumbaga, iwinave ni Duterte yung kabuhayan ng ating mga mangingisda. Diba mga kaibigan? Ginagamit lang dito sa salitang wave, ha? Pero ako mga kaibigan, kung akin titingnan to at pag-aaralan ko, parang kasing kahulugan na rin ito ng ng naisanla na ni Duterte. 'Di ba? Naisanla ni Duterte yung ating mga karapatan. Hindi sanla lang 'yung mga kaibigan, kasi temporary lang Kaya sanla lang, 'di ba? Sanla lang, no? And sabi pa rito, under the Constitution, then President Duterte had no power. Ito pala malupit mga kaibigan. 'Di ba? Kung matatandaan ninyo, sa mga mautog rally, pinagsisigawan lagi ni Duterte, Constitution, Constitution, Constitution. Ito, Constitution. Di ba? Ayaw na ayaw niya magkaroon ng tsa-tsa. Dahil dapat daw irespeto daw yung 1987 Constitution. Yan ang gusto ni Duterte. Mamaya mga kaibigan, meron tayong breaking news tungkol sa mautog. No? Pero punta muna tayo dito. Pero sabi dito ni Justice Antonio Carpio, ay wala daw pong power. Walang power ang Pangulo to waive even temporarily Philippine sovereignty or traditional fishing rights of Filipino unless the waiver is embodied in a treaty ratified by the Senate. Paano nga magkakaroon ng treaty? Di ba? Paano nga magkakaroon ng paano ira-ratify ng Senate? Wala nga nakaalam. Di ba? Kaya nga secret Kaya nga gentleman's agreement. Di ba? So sa ginawang action na yan ni Duterte mga kaibigan, isa lang ang kahulugan niya, di ba? Kung meron hindi rumirespeto sa konstitusyon, yun nagsasabi na at pangalagaan natin ang konstitusyon. Di ba? Ano masasabi natin doon mga kaibigan? Ang masasabi natin doon pag sinasabi ni Duterte, every time na magsasalita sila doon sa stage kapag mayroong mga mautog rally, di ba? Ay kahipokrituhan. Di ba? Kunwari sasabihin niyo pinapahalagahan ng konstitusyon. Sila pala yung numero 1 lumabag sa konstitusyon. Di ba mga kaibigan? Ito naman mga kaibigan, balikan natin balikan natin yung breaking news. No? So ito yung magkaugnay ito do sa unang binasa natin kanina, pagkatapos ito. Okay? So Coro Rosario, shout out. G-Slap. Sabi ni G-Slap, baka pagsampalin ko sila lahat ng burat ko sa mautog rally na yan. Grabe ka naman. Huwag naman ganun. Huwag ganun. Tao din naman yung mga yan. Di ba? Marunong din masaktan. Di ba mga kaibigan? Okay, ito pa mga kaibigan So ito na nga, di ba? Kanina pinakita natin sa inyo na mayroong sa balita na sabi ay pumasok na raw sa isang bagong arrangement or agreement ang Pilipinas, so mga kaibigan. Ngayon, tingnan natin statement ng galing po sa DND, no mga kaibigan. Ito ay noong April 27, 2024, no mga kaibigan. Okay? Ayon dito sa statement na to, ay sinabi ni DND Secretary Gilberto Chodoro, mga kaibigan, sabi niya, ito ay lumabas po noong 2024, okay? The Department of National Defense is not aware, nor is it a party to any internal agreement with China on Ayungin Shoal since President Ferdinand R. Marcos Jr. took office. As a matter of fact, the Department of National Defense has not had any contact with any Chinese government official since last year. So, ibig sabihin mga kaibigan, sabi po ni Secretary Gibo ay wala po silang pakikipag-ugnayan sa mga Chinese official o Chinese government official since last year. Di ba mga kaibigan?
The narrative that unnamed or unidentified Chinese officials are propagating is another crude attempt to advance a falsehood. Sabi po yan ni Secretary Gibo. This is all part of Chinese propaganda effort to steer the Filipino people's attention away from the real issue, cause of the tension in the West Philippine Sea. Di ba? Kumbaga, itong mga pahayag na ginagawa at inilalabas at kinukuha naman at sinasakyan naman ng mainstream media, sinasakyan din ng mga DDS, mga DDS vlogger, DDS na mga nagbabalita, nagpapakalat ng ng iba't ibang mga balita ng mga kaibigan, di ba? Ay para ilihis lamang ang atensyon ng mga Pilipino doon sa mga nagaganap na karahasan, di ba? Doon nagaganap na pabuli diyan sa West Philippine Sea. Ito ang hindi nila nakikita, di ba? Sabi pa rito, this is all a part of Chinese propaganda effort to steer. Okay, yan. So, yan na. So, ito yung statement ng mga kaibigan na pinasisinungalingan na meron o pumasok sa arrangement or agreement ang Pilipinas with the China regarding the Ayungin Shoal, mga kaibigan. Baka sabihin niyo, April 27 pa yan. Di ba? April 27 pa yan, host. Yung lumalabas na kumakalat ngayon sa mainstream media saka sa social media, bago lang yun. Baka after April 27 ay nagbago na isip ng Pangulo, nagbago na isip ng DND, nagbago na isip ng NSC, di ba? At na magkaroon ng agreement. Kaya lumabas yung vote card, yung mga peke mga balita na, di ba? So ito April 27 ha. Okay, April 27, sige na. Sabihin na nga natin April 27. Ito ngayon mga kaibigan, kani-kanina lang ito. Kani-kanina lang po. Asan na yan? Wait lamang po ha. Okay, ito. Latest statement. So ito ngayon yung latest mga kaibigan ha. O baka sabihin niyo, yung binasa mo kanina, April 27 pa yun. Ano na ngayon? Mayo na ngayon, no? Pagkalipas ng ilang araw, isang araw lang nga, maraming pwedeng mangyari, no? Baka pagkatapos na mailathala yung statement ni Secretary Gibo, after that, nagbago ang isip at nakipagkasundo na sa China. 'Di ba mga kaibigan? Haring Bangis, shout out. And Chopaeng, shout out Chopaeng. Maestro Paul TV, nandiyan na si Maestro Paul TV, shout out. So ito ngayon mga kaibigan, no? Ito yung bagong statement ngayon, ha? Ayan, no? May 5. Anong petsa ba ngayon? O yun, sakto. May 5 mga kaibigan, ha? May 5, 2024. Ito po ay statement po ni Gilberto C. Teodoro Jr. Yan, papakita natin yan. Para wala silang masabi. Ayan, o. Okay? Yan. Gilberto C. Teodoro Jr., Secretary Department of National Defense, no? Di ba sabi kanina doon sa pinakita natin na code card galing sa SMNI, kasama ang DND, kasama din ang NSC, di ba mga kaibigan? Ito, statement, statement inilabas May 5, 2024. Bago lang ito mga kaibigan, mainit-init pa, no? Mainit-init pa. Sabi rito, I would like to clearly state that any insinuation that the Department of National Defense is a party to any new model. Meron ng ngayon mga kaibigan, dati secret agreement, gentleman's agreement, temporary special agreement, di ba mga kaibigan? Ngayon bago, new model. Di ba? I would like to clearly state that any insinuation that the Department of National Defense is a party to any new model is a devious machination of China. Malupit yun mga kaibigan. Devious machination. Diba? Kumbaga ay malademonyong machinery, no mga kaibigan, ang sinasabi dito ng China through sa pamamagitan ng kanilang embassy sa Manila. And it is curious that it comes right
after, ito na sinasabi ko mga kaibigan, di ba, kamakailan lang nagkaroon ng yung pambobomba na yung water cannon, no, mga kaibigan. Sabi dito ni Secretary Gibo, it is curious that it comes right after their action were condemned in the recent squad meeting in Honolulu, Hawaii. No? I reiterate that I have disallowed, hindi pinayagan, any contact between the DND and the Chinese embassy since the courtesy call of Ambassador Wang Xilian a few days after I assumed office in July last year. During the said courtesy call, there was no discussion or briefing on any gentleman's agreement or new model, which is contrary to the Chinese embassy's pronouncement. This charade must stop. Sabi dito this charade must stop. Ano ba yung charade? Yung charade, mga kaibigan, asan na ba yung aking kode ko? Okay. Charade, tiningnan ko yung meaning niyan, no? It is a false outward show. False outward show. Ito po ay nangangahulugan sa Tagalog ng parang parang pasinungaling o kasinungalingan, di ba? Ibig sabihin fake news. Parang gano'n, ano? Sabi ni Secretary Gibo, this charade o itong mga fake news, mga false statement na ito must stop. Di ba? Dapat hinto. At dagdagan ni Secretary Gibo, mga kaibigan, I am issuing this statement to generate awareness. Para mag-generate ng awareness on this attempt by China to advance another falsehood in order to divide our people and distract us from their unlawful presence and action in our EEZ or exclusive economic zone, di ba? We advise our citizen, ito na panawagan, mga kaibigan. Galing na po ito sa Department of National Defense. Ito na ang panawagan sa lahat ng mga Pilipino. We advise our citizens, the media, and the international community to beware of China's method of manipulation, interference, and malign influence in furthering its own interest. Kaya pinag-iingat tayo, mga kaibigan. No? Kaya itong mga media outlet, 'di ba? Lalo na yung mga mainstream media, no? Na kapag ka nakakita, lalong-lalo na ang SMNI, no, mga kaibigan. Kasi nga naman, 'di ba? Pagka ibinalita nga nila yung ganun na sinasabi nila na papasok na ang Pilipinas sa isang agreement, no, mga kaibigan, ito ay isang malinaw nga naman na pwede nilang magamit, no? Pwede nilang magamit na bahagi ng kanilang propaganda para sirain ang administration, no, mga kaibigan. 'Di ba? Yan yung kanila ikinakalat, breaking news pa. 'Di ba? Ano sabi ni Secretary Gibo? Kinakailangan na mag-ingat tayo. Be aware, 'di ba, mga kaibigan? Bakit? Kasi ito ay bahagi ng malisyosong galaw, no? Malisyosong galaw at pagkilos ng China, no, mga kaibigan, para sa ganun ay hindi mapansin or kumbaga ay lalo silang anong tawag sa Tagalog nito? Ma-enjoy nila yung kanilang ginagawa doon sa ating pasok doon sa ating 200 nautical miles na EEZ. Di ba, mga kaibigan? At sa ganung paraan din ay mailisya yung isipan, atensyon ng mga Pilipino at hindi makita yung kanilang ginagawa mga pambubuli. Malinaw ang panawagan ni Secretary Gibo, mga kaibigan, na kailangan tayo mag-ingat. No, mga kaibigan. And malinaw din na itong mga balita na ito na kinuha na naman, no, sinakal naman ng SMNI News, mga kaibigan, ay fake news. Fake news. Bakit kinuha ng SMNI? Normal na yon, mga kaibigan. Di ba? Normal na yon. Alam na natin. Di ba? Na talagang fake news peddler itong SMNI. No, mga kaibigan. Okay. 51 billion. Asan? Shout out. Basa muna tayo.
Basa muna tayo ng ng mga komento ng ating mga kaibigan bago tayo pumunta dito sa isa pa nating content, mga kaibigan. Okay? Lagay ko na yung lagay ko na yung ating susunod na content. Yan. Okay. Pero bago yan, mga kaibigan, kung meron kayong masasabi para dito sa ating naunang content, mga kaibigan, regarding this fake news na ang Pilipinas ay papasok, 'di ba? Papasok sa isang agreement. Paki-comment nyo lang po diyan sa comment section, lalong-lalo na yung ating mga team replayer, no, mga kaibigan, dahil yan ay binabasa natin. Okay?